sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at his command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord, who filled the earth with food, who formed the creatures through the word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there is not a plant or flower below, but makes thy glories known. And clouds arise and tempests blow by order from thy throne, while all that borrows life from thee is ever in thy care, and everywhere that we can be, thou, God, are present there. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, where the holy place of the tears assail. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Sige po yan. Ihanda ko yan. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, his wonderful love proclaim. Hail him, my circumstance in glory. Strength and honor give to his holy name. Like a shepherd, Jesus will guard his children. In his arms he carries them all day long. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins he suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation.
Hail him, Jesus the crucified. Sing these praises, Jesus who bore our sorrows, love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portal, loud with Hosanna scream. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise him, tell of his excellent greatness. Praise him, ever in joyful song. Yeah, opening prayer. Amang banal ng tahanan ay nasa mga langit, sa mga oras pong ito, Ama, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagbabalik po kami ng pasasalamat at ikaw po ay aming kinikilala bilang hari ng sanlibutan na gumagabay sa kanyang mga nilikha. Ama, sa umaga pong to, kami po ay nagbibigay ng papurit pasasalamat dahil sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. At sa mga oras pong ito, kami ay muling mag-aaral ng dakilang salita, Ama. Inihahabilin ko po sa iyo ang mangunguna sa pag-aaral. Nawa po ang lahat ng aming maririnig at ang kanya pong mga iaaral at sasabihin patuloy na makapagpalakas sa aming pananampalataya at kilalanin ka namin bilang hari ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, na lagi kang nandyan. Ginagabayan kami na sinasapatan lahat ang aming mga pangangailangan. Alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating pag-aaralan ngayon ay may pamagat na pag-ibig na may katarungan, ang katotohanan tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Unang punto, ang pandaraya ni Satanas tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ipinapaniwala ni Satanas ang marami na dahil mahal tayo ng Diyos, palalampasin na lamang niya ang kasalanan. Ngunit malinaw sa salita ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay hindi kailanman hiwalay sa kanyang katwiran. Ang kasalanan ay tinawag na kasalanan at may tiyak na bunga. Parang isang magulang na hinahayaang gumawa ng mali ang anak nang walang disiplina sa ngalan ng pagmamahal. Sabi nga ay pangkonsente, di ba? Oo. Sa bandang huli, ang bata ang higit na nasasaktan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapabaya. Ayan. Sabi sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya ring aanihin niya. So kung ano ang tinanim, yun ang aanihin. So ikalawang punto, ang katarungan ng Diyos ay saligan ng kanyang pamahalaan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga babala gaya ng kanyang mga pangako. Kung ang Diyos ay mapagpatawad ng kasalanan nang walang kondisyon, mawawala ang pundasyon ng kanyang pamahalaan, ang katwiran. Ang tinatawag na kabutihang loob na sinasantabi, ang hustisya ay hindi tunay na kabutihan kundi kahinaan. So maliwanag na sinasabi sa atin, ang Diyos ay pag-ibig at yung tinatawag na pagmamahal niya ay may kasamang hustisya, no? Kabutihan, hindi kahinaan. Ayan. Isipin ng isang hukom na pinalalaya ang lahat ng kriminal dahil mabait siya. Mawawala ang tiwala ng lipunan sa hustisya. Ganon din ang langit ay hindi magiging ligtas kung walang katwiran ng Diyos. Sabi sa awit 89:14, ang katwiran at kahatulan ay saligan ng iyong luklukan. Ang kagandahang loob at katotohanan ay mangunguna sa harap mo. Katlong punto,
Si Kristo ang tanging pag-asa mula sa bunga ng kasalanan. Ang kasalanan ay nagdala ng pagdurusa at kamatayan, ngunit ang Diyos ay tagapagbigay buhay. Dahil sa pag-ibig, dinala ni Kristo ang sumpa ng kasalanan sa ating halip. Sa Kanya lamang tayo may pag-asang makaligtas sa tiyak na bunga ng kasalanan. So dahil dun sa kasalanan, siyempre may kaparusahan. Pero ano ang ginawa ni Kristo? Ito ay Kanyang binigyan lunas sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kanyang sariling buhay. Parang isang taong nahatulan ng kamatayan, ngunit may isang walang salang tumayong kapalit upang siya'y mabuhay. Ganito ang ginawa ni Jesus para sa atin. So napakadakila ang ginawa niya, no? Nagsakripisyo siya. Ang sabi sa Roma 6:23, sapagkat ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, napakaliwanag, ano, na napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos, no? Bagamat tayo ay bagamat tayo ay nagkasala, ay mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating paniwalaan ang kasinungalingan na maaring paglaruan ang kasalanan dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin, huwag nating abusuhin yung pag-ibig ng Diyos. Ang Kanyang pag-ibig ay nag-aanyaya sa atin sa pagsisisi, pagsuko at pagbabago ng buhay. Kaya ngayon ang panahon upang talikuran ng kasalanan at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. So, sinasabi ng ating pinag-aralan na ang tao kapag nagkasala, ako, ikaw, kapag nagkasala ay pwedeng lumapit sa Diyos upang ihayag ang mga kasalanan at ito ay pagsisihan. Kaya sabi sa Hebreo 3:15, kung marinig ninyo ngayon ang Kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ano ibig sabihin nito? Bakit ba may sinasabing pinatitigas ang puso? Kasi nga, ay yung banal na espiritu ay nagsasabi na ang ginawa mo ay mali, no? Kasalanan. Pero anong sabi mo? Saka na lang ako magsisisi. Yun yung pagpapatigas eh. Hindi pa naman may masarap pa, parang ganoon. So, ang sabi sa atin pag narinig natin na tayo ay, alam naman natin yun, di ba? Na pag nakagawa tayo ng mali, ay alam natin sa puso natin na iyon ay kasalanan eh. Pero anong ginagawa natin? Nagpapaliban tayo sa paghingi ng tawad, sa pag-aakalang tayo ay may pagkakataon pa. Ibig sabihin ay mabubuhay ka pa. Tandaan natin, hindi natin hawak ang bukas, no? Hindi natin hawak yung kinabukasan natin. Meron nga diyan ngayon natulog na kinabukasan hindi na nagising. So paano pa 'yon? Paano kung hindi siya nakapagsisi? Paano kung hindi siya nakatawad? Nahingi ng tawad. Yun po sinasabi ng ating talata sa Hebreo 3:15, no? Kung marinig natin ang Kanyang tinig na tayo nagkasala, ay yun na yung panahon, no? Na dapat tayo ay magsisi at humingi ng tawad. So bilang konklusyon, sinasabi sa ating pag-aaral, ang Diyos ay parehong makatarungan at maibigin. Hindi niya pinalalampas ang kasalanan, ngunit ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo maligtas. Sa krus nagtakpo ang pag-ibig at hustisya. Ang tanong ngayon, tatanggapin ba natin ang handog ng buhay o mananatili sa kasalanang nagdadala ng kamatayan? Siyempre po hindi, no? Napakabuti ng Diyos, no? Na binigay niya ang kanyang buktong na anak para ma-realize natin o para tayo ay iligtas sa tiyak na kamatayan. Kaya ang sabi po sa atin ngayon ay piliin natin ang buhay. Piliin natin si Kristo. So yun po yung ating maikling pag-aaral ngayong umaga na sinasabi ng ating pag-aaral yung
yung pag-ibig at katarungan ay hindi pwedeng paghiwalayin. Lagi na lang may justisya. Yun po yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. So, salamat po at tayo ay nakapag-aral at nakita natin kung gaano talaga tayo kamahal ng ating Panginoon. Patuloy po tayo at ating... Comment ako. Okay, comment ka. Mga kapatid, dapat naman na lagi nating isipin na ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Pero wag nating abusuhin. Lagi nating isipin na ang pagsunod sa Kanya ay pag-iwas sa kasalanan. Kaya kung umiiwas tayo sa kasalanan, naipakikita natin sa Kanya ang atin din namang pagmamahal. Hindi dapat siya lang magmamahal sa atin, di ba? Sabi nga ay love begets love. Mahalin din natin ang ating Panginoon. Ha? Dahil talagang wala tayong magagawa kung hindi ang sundin lamang siya upang tayo din naman ay kanyang patnubayan. Di ba? Oo. Ang buhay natin ay utang natin sa Kanya. Hindi naman siya maniningil. Pero dahil tayo naman, mas mataas nga yung utak natin kaysa sa puso. Tignan nyo, gamitin natin na lagi nating mahalin at unahin ang ating Panginoon sa ating buhay. Huwag natin sundin yung sarili nating kagustuhan. Paggising pa lang sa umaga, ano bang gagawin natin? O, Panginoon, gabayan mo kami. O, ikaw na rin ang humiling na ikaw ay gabayan. Pagkatapos, gagawa ka ng labag sa Kanya. Di ba parang niloloko mo ba yung sarili mo? Di ba? Kaya dapat mga kapatid, kung ang Panginoon ang nabubuhay sa iyong isip, umaga pa lang siya na yung nasa isip mo. Hindi ka nagagawa ng mga bagay na makakasakit at labag sa Kanyang kalooban. Di ba? Kaya, ang Panginoon ang ating buhay. Ang Panginoon ang nagpapatakbo sa atin at ang Panginoon ay hindi tayo iniiwan. Amen. Oh. Kaya dapat talagang mahalin natin ang Panginoon. So, yun ang ating buong katungkulan. Sabi nga sa Ecclesiastes, ay ang katungkulan natin bilang tao ay magpasalamat sa Kanya, tuparin ang Kanyang mga utos. At kapag iyan ay nagawa natin, yun na yung tinatawag natin na sukdulang kaligayahan ng tao. No? Magiging maligaya lang tayo kung ating susundin ang Kanyang mga utos at kung may dumating mga pagsubok, hindi tayo matitinag. Sapagkat alam natin na ang Diyos ang nagbabantay sa atin, nagmamahal, at handang magpadala ng Kanyang mga piling anghel upang tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. So, salamat. Salamat po sa inyong lahat na nakikinig. At ngayon, tayo ay aawit, tapos ay closing song, closing prayer. Bagay na bagay mo mga ito. Ipadala ko ng pen, hindi ako masintonado. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The blessed offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives.
Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Perfect great things he hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makatarungang Ama sa langit. Maraming salamat po sa iyong salita na malinaw na nagpapakita ng iyong kabanalan at katwiran at dakilang pag-ibig. Salamat dahil hindi mo itinago ang katotohanan tungkol sa kasalanan, kundi buong katapatan mong ipinakita ang bunga nito upang kami ay mabigyan ng babala at pag-asa. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nalinlang at inakala naming maaari naming paglaruan ang kasalanan dahil ikaw ay mapagpatawad. Tulungan mo po kaming maunawaan na ang tunay na pag-ibig ay laging kaakibat ng pagsunod at pagbabago ng buhay. Salamat po kay Hesukristo na nagdala ng sumpa ng kasalanan sa aming halip upang kami ay magkaroon ng buhay at pag-asa. Itanim mo sa aming mga puso ang diwa ng tunay na pagsisisi, ganap na pangako at matapat na pagsunod. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas at biliin ang katwiran araw-araw. Talikuran ang kasalanan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong mga biyaya at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.